maupay nga gabi sa aton nga tanan. Maupay nga gabi aton mga kasangkayan, didahan niyo mga panimalay, maupay nga gabi. Inautunta nga ada kamo maupay nga kahimtang ano yung mga kinabuhi. Ako hi Kuya Joel. Ako hi Ate Rebecca, magasaring ha iyo, maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Okay. Pakumusta naton mga kasangkayan. Yan na pala nag-tune in na naton programa An Baton, ano yung problema. So maupay nga gabi ayo nga tanan. So welcome. Naliwat kita din aton another episode hanaton An Baton, ano yung problema. Amen, So, hallelujah. Intro anay kita, Ate Beck, para han baton, han imo problema. An baton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla ha imo. An baton han imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong gabi. Ikang Lunes ngadto Sabado. An baton han imo problema. Maupay nga gabi, hayo nga tanan. So, greetings sa nato mga kasangkayan. Dini harani nga dapit, o bisan pa ito harayo nga dapit. Nato mga kasangkayan dito hagawa sa Naso ng Pilipinas, sa Singapore, Hong Kong, Ate Beck, Saudi Arabia, Amerika, Netherlands, sa Canada, o labaw nga tanan dinhi Tanawan Leyte. So maupay nga gabi naton mga kasangkayan. Yan na pala nag-tune in. Welcome na liwat kita naton bagong gabi, bagong adlaw para haton nga tanan. So Ate Beck, mag-ampuan na kita para nga magtika nga naton buruhaton. Okay, let's pray. Lord, gada mo nga salamat, Lord. Yan nga gabi nga ikaw naghahatag naman liwat haamon, hinibang lasat nga adlaw. Salamat, Lord, nga din ikaw makig-upod haamon yan nga gabi. And we thank you, Lord, for your anointing haamon mga kinabuhi. We thank you, Father God, na nimo sufficient nga grasya para amon. And Lord, we give you praise. In Jesus' name, amen. Amen and amen. So para aton nga tanan, mamatian kita hin awit, mangag ibigan tayo. Magigugmaay kita usap-usap, matungod ang gudmaya Dios. Ngan ang tao nga nagigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Kundin uman andi naghihigugma, waray hiya makakilala kan Jesus. Matungod nga ang Diyos gugma, ang Diyos gugma. Maghihigugma ay kita usap-usap, matungod ang gugma iya Diyos. Ngan ang tao nga nagigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Insuguhan Diyos ang iya. Kumusta Ate Beck, hanaton mga kasangkayan, kan Carmencita, ay Sabilo Luna, Dida Imos Cavite at sa lahat ng kanyang mga kasama sa bahay, sa lahat ng kanyang mga kapitbahay, lalong-lalo na kay Bibi Joaquin Luna. Magandang gabi sa iyo, baby. Bisan hay mo gutiay ka pa, nagtikita ka na hiton an baton hani mo problema. So, pangumusta Ate Beck, han aton mga kasangkayan?
Praise the Lord, mga pangumustahan na mga kasangkayan, di dahas Santo Niño, Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, han mga Espada family, Yes. yan ang mga Ortiza family, mga payang gabi, yan didiya pa Barangay Buri, yan da Songgalia family, yan ang mga Balera family, yan ang mga Kubacha family. Yes. O nga ng mga Lerios family, adakan Ramos. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan, yan ang Diyos magapanbendisyon na iyo. Yan di lagi hapon ha buntay, maupay nga gabi di na Marilo, yan Kalim. Marilo ng Kalim. maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Yan di lagi hapon ha Kabuynan, maupay nga gabi yan mga Lonsaga family, nganan di lagi hapon yan mga Bakabak family. Namimiss na namon na natong pag-fellowship. Siguro yan ang Sunday magtitikang nakita Oo. pag-fellowship. So excited na ako, Ate Beck. Okay. Nga ni Iba Constantino, maupay nga gabi ang imo. Yan, ang Diyos magapanalangin na iyong mga kinabuhi. Ang Diyos magabindisyon, magabato na nato mga pag-ampo. Yan ang gabi. Yan ang mga Martinez family. Yan Yes. nga gabi maupay. Nga gabi ha iyong tanan. Alright, Ate Beck. Mm. So, nagpapasalamat kita nga yan nagagabi, gintagan na lawat kita hang Ginoo higayon nga magkaurusa kita para nilawat kita magpamalandong han mga pulong han Dios. Ganit aton topic yan na kagabi, Ate Beck, special ini kay saring panimo kagabi nga maghisgot kita may tungkol ito tungkol po sa pamilya. So, ang ating pong paksa ngayong gabi ay tungkol po sa kahalagahan, the importance of family bonding. Di ba? Nauso ito yan itong family bonding. So, tayong mga pamilya, mga nanay at tatay at mga anak, ay bakit ito napakahalaga para sa ating buhay? Pero bago po tayo pupunta doon sa ating paksa, meron tayong Bible quiz, Ate Vic. Maupay Oo. ito. So, kung sino ang maunang makasagot, ililista namin. Bibigyan namin ng premyo, pero hindi pa ngayong gabi. Madali lang ang ating Bible quiz. So, ihanda ang inyong mga cellphone at saka bigla kayong mag-type. Okay, titingnan natin kung sino ang mauna. Okay? Kumusta So, na kita, okay, Kuya kumusta? Joel? Dito ha Burawin, na Center for Change. Maupay nga gabi ha imo mga Margaret. Oh, nagampo kita kan Usawa ni Herde. Oh, adalin pati bagong panganak. Wala pa, mga anak. Oh, mga Sunday. anak pala. mga anak pa. Una kong panganak na. Okay, Grace, maupay nga gabi ha imo. Pangumusta ka mga Margaret. Nga na ni mo mga kasangkayan gihapon, dida. Maupay nga gabi ha imo Oo. tanan. Okay, Kuya Joel. Okay. So, adit aton siya han Bible quiz naton yan na. So, ito yung baton. Panla, isurat la. Okay? Type lang niyo dayon ha. Okay. Case, Jesus' first public sermon occurs in which place? Saan naganap ang unang public sermon ni Jesus? Anong lugar ang pinakaunang public sermon ni Jesus? Sige po, isulat nyo ang kasagutan. Jesus' first public sermon occurs in which place? Saan po naganap ang unang public sermon ni Jesus? Okay. Pangalawa, Kuya Joel. Pangalawa. Mm. Okay. Si Sipora ay kaninong asawa na propeta sa Bible? Si Sipora ay kaninong asawa na propeta sa Biblia? Okay. Yan ang ating pangalawa. Mhm. Dapat tatlo ang iyong sagot. Tatlo. So, i-reserve nyo lang muna. O, ang pangatlo, ano ang edad ni Abraham nang isilang si Isaac? Ano ang edad ni Abraham noong isinilang si Isaac? Okay, mga kaibigan tayo, Kuya Joel. Alright. Music. Para nagkakalisang hira. Okay. So, ang una po ay anong lugar na kung saan si Jesus nag-preach pinakaunang public sermon? At ang pangalawa,
Kaninong asawa si Sipora? Isang propeta sa Bible. Kaninong asawa si Sipora? At ano ang edad ni Abraham noong isinilang si Isaac? Tatlo po ang sagot po ninyo. Okay. Ang kinahanglan mo, inkaupod, ang kasing-kasing mo nabibido. Diri ka gud niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabay. So, kailangan tutuluit answer. Oo. Tutulo, okay. So, ang siyang lugar. Ang pangalawa, kaninong asawa si Sipora? Pangalan. At ang pangatlo, edad, number. Ha? Ano ang edad ni Abraham nung isinilang si Isaac? So, tatlo po. Number 1, saan naganap ang public sermon ni Jesus? Yung pinakaunang pag-preach ni Jesus publicly. At ang pangalawa, kaninong asawa si Sipora? Isang propeta sa Bible. At ano ang edad ni Abraham nung isinilang si Isaac? Ano? So, bawat tao, tuluit answer. Oh, tatlo ang answer, tatlo. Okay, oo. So, usa ka tao, tutuluit mo answer. Oh, Dili lang sa lugar, pangalan, at saka edad. edad, number. Okay. Haginoo may nimong kadahugan. Okay. Adlaw diri yan nagbabago. Pirmi tangkodan sa imo. Ang iba nagre-research pa, Ate Vic. Di nga sangkay, katanan nga oras imo madadaan. Nagre-research pa, di ba? Hi Jesus akon hinihiguman, yalaan, suog ko nga sangkay, kung hiya imo natatapuran, sugat ko, Ya ang sangkay nimo. ang sangkay ko, Ang sangkay ko. ya ang sangkay nimo, ang sangkay ko, ang sangkay Okay, Okay. mabalik kita aton answer niyan basta for example nag-answer ako kinalang tuluit ako na answer. Ang tawo. Pero pwede, Ate Vic, hindi sabay-sabay, ano? Pwede yan. Basta naka-answer siya yung tatlo. Ang una, yung lugar. At pwede lahat na tatlo, pwede isa-isa. Okay? Saan naganap ang public sermon ni Jesus? Pinakaunang public sermon ni Jesus. At ang pangalawa, kaninong asawa si Sipora? Isang propeta sa Bible. At ang pangatlo, ano ang edad ni Abraham noong isinilang si Isaac? Okay. Okay? So time is up. Okay. Time is up na. Iga-announce naton ito niyan it aton nakaka-answer pa May- magpapadayon kita May follow-up ito, Ate Vic. Until 5 quiz. 3 pa lang. So, mamaya, hindi pa matatapos ang ating programa, dadagdagan natin. So, yung naka-answer na, so, i-post mo lang yung tatlo at saka yung pangalawa mamaya. Okay? Okay. Hintayin natin ang mamaya na tanong. Yung dalawa pa, yung dalawang huling tanong. Oo. Alright. Na-reshoot yung mga answer. Matitingnan natin kung at mag-research kayo mga kapatid, mga kaibigan. Mag-topic na kita, Kuya Joel. Hallelujah. I-announce nato niya ni Tato na magdadaog. Okay, so ngayong gabi, habang kayo ay nagre-research, habang kayo ay nag-unahuna kung ano ibabato niyo, abrihan natin aton mga Biblia, tidaha Joshua chapter 24, verse 15. Joshua chapter 24, verse 15. Okay, ito po ang sabi. Kasi si Ate Vic, busy pa siya sa paglilista ng mga sagot. Sabi po sa Joshua 24:15, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." Ate Vic, pwedeng manalangin tayo sa salita ng Diyos. Okay, let's pray.
Lord God, mga salamat, Lord. Hindi nga imong pulong Ginoo nga among pagahisgutan niya na, Lord. Yes, Kung Lord gaano God. ka-importante it family, Lord, ang bandingan family. Salamat ka upay, Lord, ang imo pag-bless sa amon matag usaya ng atak na in Jesus' name. Amen. Amen. So ito po ay salita ng Diyos sa Joshua 24:15 na sinabi ni Joshua. Sa buong buhay ni Joshua ay lahat po ng kanyang mga laban sa buhay ay nagtagumpay siya. Okay? Joshua in the Hebrew word means salvation. So nailigtas niya ang mga Israelites mula sa mga kaaway. So kahit anong mga malalaking pagsubok na pinagdaanan niya, siya ay nagtagumpay. At sa likod ng mga tagumpay na ito, mga kaibigan, sa ring pa, a success and failure of a man, there is always behind a woman or a family. Ang pamilya ay napakahalaga kay Joshua. Kasi kahit tayo ay maging successful sa buhay, kahit marami tayong naabot, ay parang wala siyang kabuluhan ang ating success kung wala tayong pamilya. At ibig yung pamilya na sinasabi dito, hindi lang yung mga kadugo mo or kasama mo sa hindi lang yung mga blood related mo na mga tao, yung kaganak nimo, yung imo mga kapatid. Pero ang tinatawag na pamilya ay lahat ng mga tao, kahit hindi mo siya relative, Ate Vic, pero naramdaman mo na siya ay kaparte na. Kahit nga yung mga aso, yung ating mga kasama, yung mga kasama sa pamilya na nagbibigay aliw, sa bahay. kasama sa bahay, ay parang tinuturing nating pamilya. So, all the people inside the house or a home is called a family. Okay? Kahit siya ay malayo, kahit nga siya ay malayo, Ate Vic, there is no distance in family bonding, lalo na ngayon na madali lang makipag-communicate sa ating malalayong mahal sa buhay. So, ang family bonding, Ate Vic, ito'y nagpapa-build ng confidence. Kaya nga, ang mga anak natin na matagumpay sa kanilang profesyon, ang family bonding nagpapalakas ng kanilang emotional life. So kahit sila ay malayo sa pamilya, meron silang confidence nga merong pamilya na nasa likod sa kanya. So ito'y nagtuturo rin, Ate Vic, yung family bonding, na ang ating mga anak ay matutong mag-interact sa ibang tao. Hindi sila natatakot o hindi sila humihiwalay sa kanilang mga kaibigan tungod marunong mag-interact. Makighalubilo ang tawag, halubilo. So, yun po. At ito'y nagkikreate, ang family bonding, ito'y nagkikreate ng wonderful memories that last for a lifetime. Na kahit matanda na tayo, kahit lumayo ang ating, siyempre, kami ni Ate Vic ngayon. So, dalawa kami dito sa bahay. So, kung ang aming anak andon sa kaniyang ate, then dalawa lang kami. So, kahit malayo sila, pero meron pa din communication. So, napakahalaga ang family bonding. Okay? So, merong tatlong main reasons why family bonding is important. Okay, tatlo. Okay, una, it keeps family united. So tayong lahat ay naniniwala that a family that prays together stays together. Regardless na mayroong distance na communication. Okay? Kasi ngayon, isang tawag mo lang, andyan na siya, di ba? Wala lang physical na gathering. So, bonding is an important word in the family. So, ang family bonding ay nagbubuklod sa atin na maging isa. Okay? Kahit tayo ay malayo sa ating mga pamilya, ang family bonding, ito ay isang eksperyensya ng isang pamilya na kahit sila saan naroon, babalik-balikan pa rin nila ang kanilang pamilya.
Oo. Sabi nga nila, uuwi ka rin. So, huwag kang mag-alala yung ating mga kaibigan na malayo. So, huwag kang malungkot. Okay? Kahit dalawa lang kayo. Meron tayong viewers na dalawa lang sila, Ate Beck. Wala silang mga anak. Okay lang yan. Ang mahalaga, meron kang kasama. At kahit kung ikaw yung nag-iisa nga, Ate Beck, if you are a viewer na nag-iisa ka ngayon, nanonood, ang importante ngayon, we have a bonding. Okay? Kapamilya niyo kami. So, ayaw kabaraka, kaya adi kami mabulig ha imo ha mga pagampo. So, iton family bonding nakakabulig ini, ito'y nakakatulong sa lahat ng mga tao upang malaman nila kung ano ang kanilang nagugustuhan, ano ang kanilang nararamdaman, at ito ay nagbibigay ng pagkakaisa na mayroong namumuong pag-ibig na hindi nangyayari sa ibang grupo. Okay? Kasi yung mga grupo ngayon, may mga organizations, sa iba may mga fraternity, pero okay lang kung okay sila sa'yo. Subalit ang family bonding, ito ay nagpapa-unite sa atin. Okay? Ito ang nagsosolidify sa ating mga buhay upang maging matatag ang ating pamilya. Ang pangalawa po, hindi lang it keeps family united, it is also a healthy connections, Ate Beck. Merong healthy relationship ang mga mag-asawa, ang mga anak. So, kung ang mga anak natin ay nag-grow up sa isang pamilya na merong panahon, My love. may priority, may pag-ibig, ang kanilang pong tendency na kung sila na rin ay magkapamilya, yun din ang gagawin nila. Kasi doon sila nasiyahan, doon nila naramdaman na meron silang pagmamahal sa bawat isa. At kung lumabas man sila sa pamilya, merong tinatawag na healthy connections with other people in the society. Kaya kung matatag ang pamilya sa ating society, matatag ang ating bansa. Napakahalaga na matibay at healthy ang mga relasyon sa pamilya dahil ang relasyon mo sa ibang tao ay magiging maayos din, Ate Beck. Hindi po baliktad. Kasi ngayon, maayos ang iyong relasyon sa ibang tao. Pag uuwi mo sa pamilya, hindi maayos. Very mo pa. Dapat ang pinanggagalingan ng ating good relationships with other people is our family. Na kung saan nandoon ang Diyos. Kaya sabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. So pinapapili niya ang mga katawan ng Israel. Kung ano, kukuha niya, mag-alakad ba kamuhan mga Diyos, ibang Diyos, o haginoo. Pero haakon, hanaakon panimalay, mag-aalagad kami at Diyos. So, nakakatulong, Ate Beck, ang family bonding. It helps children learn how to communicate. Listen and act appropriately within a safe environment. Kasi pag merong family bonding ang kag-anak, kanitan anak, mga bata, mga bright, Yes, tama. at sila po ay nakafocus sa pag-aaral. Kaya napaka-crucial po ang family bonding sa bago dumating ang pasukan. Kasi ma-stress talaga ang mga bata. Just imagine, 9 subjects, di ba? Every day, 9 na exercises or activities na gagawin mo. Kung walang family bonding, hindi nila maramdaman ang suporta ng mga magulang o mga kapatid at sa bahay magulo. So, talagang hindi talaga siya makapokus. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral. So, family bonding helps our children learn how to communicate, listen, and act appropriately. Ibig sabihin, marunong siya sa buhay, marunong siyang magkaroon ng healthy relationship sa ibang mga tao. Lalong-lalo na sa pag-aaral. So, yung ating pamilya na mayroong family bonding, hindi naman kailangan gumastos ka. Kahit sa labas lang ng bahay. Kumain tayo sa labas. Saan? Sa labas ng bahay. Diyan Sa sala. lang, sa Sa sala. sala lang. Oo, Pwede sa dali natin sala. pagkain. O di kaya,
minsan kapag kami ay kumain tayo sa labas, banding, ando kami sa roof deck namin sa taas. So, open air, tapos nagbibili kami ng isda na isusugba, anong tawag, iihawin, tapos merong saging, may kamote, tapos may coke. Praise God, okay na yan. Tapos, lagyan ng mga music kasi yung mga young people gusto ng music. Tapos, mag-usap-usap. Yan. So, talagang yan, nararamdaman nila na meron silang pamilya na nagkikare talaga sa kanila. So, ang mga anak na nararamdaman nila may family bonding, they excel in their studies. May confidence. May confidence sila. May confidence sila. Nagiging cum laude, di ba? Mga first honors. Okay? So, hindi po baliktad. Hindi ibig sabihin na dahil walang family bonding, hindi nag-i-excel. Nag-i-excel din ang mga bata. But deep inside, sa kanilang mga puso, kasi ako'y nagturo sa mga bata, okay, senior high, maraming mga bright na bata, but deep inside, minsan natutulala sila sa paaralan dahil may problema sa kanilang bahay. Although sila ay marunong, magaling sa klase, pero sa puso nila, sila ay uhaw sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Dapat hindi baliktad. Dapat ang kanilang pagiging magaling sa klase ay galing sa family bonding ng kaniyang pamilya. Okay? Yun po ang number 1, Ate Beck. Ang family bonding, it keeps family united. Ang pangalawa, mayroong healthy connections or healthy relationship. At ang panghuli, Ate Beck, it promote happiness. Family bonding promote happiness. So kung nag-spend time ka ng quality time sa pamilya, ito'y nakakaroon ng happiness within the household. At saka within the individual. Hindi lang dahil sa pamilya may okasyon, may birthday, tapos walang problema kasi walang problema sa pera. But kahit magkaroon man ng problema, dahil ang happiness ay nasa kanilang puso, hindi nakadepende sa happenings. Kasi may mga pamilya, they're happy because of the happenings. Pero pag labay na mga happenings, wala nang happiness at ibig. Pero ang family bonding promotes happiness within the hearts. Individual. So, ang ating mga anak ay, habang sila ay, they grow up sa ating household, they feel heard. Alam nila na sila ay pinakikinggan and respected. So, ganun din ang gagawin nila sa ibang tao. They will treat other people the same way. Kaya pala yung mga bata sa paaralan na nambubuli. Kasi sa bahay, hindi sila pinakikinggan. Di ba? May pinanood ka, Ate Beck, na bata kanina. Kulang yung attention. Kulang na attention kasi yung mga magulang palagi nagsiselfone. Tapos, inakabulos gihap ang anak, nagtabhiya, tapos ginkukuha niya anak. So, pinabaliwala rin ng anak ang kanyang mga magulang. So dahil lang sa mga gadgets, sa technology, ay wala na tayong family bonding. So ibalik natin mga kapatid ang family bonding sa ating pamilya. So being happy is very important to maintain healthy habits in life, love, and business. Lalong-lalo na din sa business. Kayong mga business people, may mga negosyo, di ba ang focus natin lumago ang ating negosyo? So, ang wisdom ng Panginoon ay ibinibigay ng Lord sa pamilya. Kaya nga, mas prosperous ang business kapag family. Involve ang family. Because God blesses the family and God also blesses the business. So, napakahalaga na masaya kayo. Kung kayo man ay nasa kalagayan na hindi magandang mga relationships, so ito ang panahon, itong gabing ito, na manalangin tayo na magkaroon ng pagbabago ang ating mga tahanan. So ibalik natin. So kami ni Ate Vic, as for me, and my household, we will serve the Lord. So wag nating kalimutan yan. Yan ay panawagan ng Diyos sa lahat ng mga pamilya. We will declare that as for me and my house, we will serve the Lord. Anuman ang mangyari sa sanlibutan, anuman ang mga problema nating hinaharap, kaya natin labanan yan kapag kasama natin ang bawat isa.
Tayo po ay Amen. manalangin. Ate Vic, manalangin, pasalamat sa salita ng Diyos. Amay nga bara, anda mo nga Thank you, salamat, Jesus. Lord, ani mo mga pulong. Alam mong topic yan nga gabi, Lord, nagpa-remind haamon, nga importante hinduro and family bonding. Kay ini, Lord, maghatag ini o kaligon, Yes, Lord. bugos nga panimalay, maghatag Ginoo, kin pagkaurusa, pagburubligay, ha. Amen. Panimalay, Lord, kung Amen, may Lord. Ginoo banding, ngan may ada Ginoo maupay nga pagsinabtanay, Lord. Yes, oh God. Kung ano man ginuit mga problema na susulbadayon tungod kay adaan pag sinabtanay. Ngan Lord, salamat Ginoo nga nagatungod nga ada may family bonding. Magkamay ada Ginoo, kalipay bisan adat papanginahanglanon Yes, pero God. may kalipay. Damo nga salamat Lord, hiningi mo mga pulong nga nag-remind haamon nga importante hinduro an family nga imong gihatag haamon Lord. Salamat, Lord. I-bless mo ang mga family. Yan ang atak na, Lord, nga adanira mga panimalay. We pray, Lord, for the broken family nga Yes, ma-restore Lord. in Jesus' name. Yes, in Jesus. Lord, ang mga kabataan nga nasasaktan, nanira mga kasing-kasing, mga asawa nga nasasaktan, i-restore mo, Lord, ang ira mga relationship, Ginoo, kapag pasaylo, nga pag-intindi, dida haimo, Ginoo. Salamat, Amayan, imo pagkiwa in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. God bless your family. God bless your relationship sa iyong pamilya. So Amen. lahat po ng ating mga nanunood, ang aming pong dalangin, ang aming pong layunin na mapabuti po ang ating mga tahanan. So ipagpatuloy niyo po ang iyong family bonding at alam ko na magiging united kayo at magiging healthy ang iyong connections at magkakaroon ng happiness, tunay na happiness ang ating mga pamilya. Purihin Amen. natin ang Diyos sa dating ito. Praise the Lord. Okay, balik kita, mga kaibigan. Mga ibigan tayo. Mag-ibigan tayo. Okay. May da hatulong ang question, may da usa nga diri good natutumbok. Tutumbok. Magigugmay kita usag-usag matungod ang gudmaya Dios ngan ang tao nga nagigugma ang nakakakilala kan Jesus kun hinuman andi naghihigugma waray hiya makakilala ka Jesus matungod nga ang Diyos gugma ang Diyos gugma maghihigugma ay kita usag-usag matungod ang gumaya Diyos ngan ang tao nga nagigugma ang nakakakilala kan Jesus ginsuguhan Diyos ang iya anak tungod king higugma niya ang nga tanan ini ang kinahanglan nga hibaruan ngang kinahanglan pagsundo. Okay, Kuya Joel. Mag-pray kita, anay. May da-pray sa nga prayer request. Mahitungodan niya bunso nga anak nga mahiranat. Alright. Okay. Sige, manalangin tayo, mga kaibigan, sa kanyang bunso. Anong pangalan natin, Vic? Jamie. Yan, Jamie Jane Lona. Lalaki. Babae. Jimmy, babae. Sige, Ate Vic. Sige, Lord, nag-ampo kami Ginoo yan ng atak Yes, na o Lord. Diyos. Thank you, Jesus. Salamat Lord ha, kinabuhi Ginoo ni Jamie Jane Lona, yan ang Yes, atak na oh Lord, God. nga may niya hiranat, hangaran ni Jesus. Ini nga hiranat nga pabalik-balik, among giniging cast out ini by the blood of Jesus. Ano man ikaw nga hinungdan pabalik-balik nga hiranat, gumawas ka,
nga I declare healing right now in Jesus' name. Yes. Sa panlawas ni Jimmy Jane Luna in Jesus' name. Thank you for the healing power, Lord. Thank you for the healing right now in Jesus' name. Lord, salamat Ginoong katambalan. Ti kang ang ulo nga to niya dapadapa. Yes, Maabat oh God. niya Ginoong Yes, oh katambalan, Lord. Nga diri mababaraka, Lord. Iti yan nanay nga niya tatay, Ginoo. Tungod kay ini, Ginoo, magkamayada hiya, Lord. Iya katambalan right now in Jesus' name. Salamat, Lord, na mo pagkiwa. Ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen. and Amen. All right. So, mga kaibigan, so ating Bible quiz. So, meron tayong tatlo. So, mamaya ay, kasi mahirap mag-scroll tayo, mag-backread. So, mamaya, we will request yung mga nag-answer po ay kumplituhin. Okay? So, ang una nating tanong, kung saan unang nag-preach si Jesus sa kanyang sermon. In what place? Anong lugar na kung saan si Jesus unang nag-preach ng sermon? Okay? Ang pangalawa, kaninong asawa si Sipora na isang propeta sa Bible? Okay? At ang pangatlo, ano ang edad ni Abraham nung ang anak niya ay isinilang, si Isaac? Okay, ito ang pang-apat. Okay? May pang-apat. So yung panghuli, yung mga malapit na tayong matapos, bibigay ko. Para ma-excited tayo. Okay, ito ang pang-apat. Ate Beck? Okay. How many pieces of silver did Joseph's brother receive from Joseph's sale into slavery? So, ilang piraso ng pera or silver ang pinagbilhan o natanggap ng mga kapatid ni Joseph nung siya ay pinagbili para maging alipin. So, ilang piraso? So, number ang ating hinahanap. Okay? Ilang piraso ang pagbaligya kan Joseph haniya mga bugto. At ang panglima, mamaya. Alright? Sige, Ate Beck, meron ba tayong mga prayer request? Kadahin kita pag-pray. Mahirap ba ang tanong? Hindi ba mahirap? Alright. Sinadya namin na meron tayong Bible quiz para ma-remind tayo sa ating kaalaman sa Biblia. Okay? So may premyo hini ha? May premyo ni. Nilista to ni Ate Beckit Kuan, mga perfect. Kung may perfect nga score. Kung wala nga ni perfect, so it pinaka-highest. Okay, so meron na tayong 4. Alright. So, patuloy po tayong mananalangin. Siguro nagre-research ka mo yan. Nagre-research. So, balita o mga kasangkayan, importante duro ito na aton pamilya. Okay? Ating pamilya ay napakahalagang relationship sa buong mundo. So, we have a lot of relationships sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kumpare, sa ating mga ninong, mga ninang, pero ang relasyon po sa pamilya napakahalaga. Pwede gyap ka mo maghataghan iyo question mahitungod sa family. Pakiana ka mo didaan naton kuan. Comment section. Comment section. Pwede ka mo magpakiana, pwede kayo magtanong. So, kung hindi kayo makatype, itanong nyo na lang sa katabi mo kung ano ang katanungan mo. So, kasi meron namang mga tanong na masasagot ng ating mga kaibigan. Glory to God. Glory to God. Alright. Sige, Ate Beck. Ibibigyan na natin ang panglima. Okay. Oo, panglima, panghuling tanong. So, okay. Ano po ang weapon na ginamit ni Samson upang mapatay niya ang 1,000 Philistines at Lehi? What weapon did Samson use in killing 1,000 Philistines at Lehi? So, isa lang si Samson at Ibik, napatay niya ang 1,000 na kaaway. Ano ang gamit niya? Wala namang Armalite siya, wala namang siya. Anong ginamit niya para
mapatay niya ang kanyang mga kalaban. Okay, yan po ang panglima. So, bibilang kami mamaya ng ilang bilang para i-close na natin. Okay? So, kung sino ang mauna na kumplito, so yung ating mananalo. Alright. Okay. So, mag-pray anay kita, makausa. May dataman ang kinahanglan ng mga pag-ampo. Amay nga bara, nag-aampo kami, O Lord. Hani mo ginupadayon pag-bless, ginuuhan mga trini habi GMP, Yes, Lord. Lord. Thank you, Jesus. Nagampo kami Ginoo nga ikaw mag-support ka ira mag-workout dito Ginoo para Lord makag-start na hera trini. Yes, oh God. Lord ipaharayo Ginoo ini nga ma-stop na ini Ginoo nga mga positive in COVID-19 in Jesus name. Yan Lord ako nagaampo Ginoo animo padayon Ginoo nga pagpamuhat Lord. Tagig kalinaw, tagig comfort, strength Lord and mga trinis dito Lord yan ang attack na yan ikaw Ginoo magakuha ni mga kamingaw in Jesus name. Yes, oh Lord. Lord, Yes. salamat Amay, hanimo pagministeryo, Lord. We send your healing power, the ministering angels, Lord, ngadto ka ira mga ginaabtan Yes, Ginoo yan Jesus. ang attack na. Yes, Lord, aduna Ginoo love, unsound mind hamatag usa Ginoo. Lord, ikaw ang tanan Ginoo magkikiwa niini Lord in Jesus name. Amen and amen. Alright, so bibilang tayo ng 10 and we will close our Bible quiz. Okay? So ulitin ko para sa mga nahuli. So number 1, saang lugar ginanap ang first public sermon ni Jesus? Lugar. Number 2, kaninong asawa si Sipora na isang prophet sa Bible? At ang pangatlo, ano ang edad ni Abraham noong isinilang si Isaac? Ang pang-apat, ilang piraso ng pilak ang natanggap ng mga kapatid ni Joseph nung siya ay pinagpili para maging alipin? At ang panghuli, ano ang weapon na ginamit ni Samson para mapatay niya ang 1,000 Philistines? Okay? In the count of 10, okay, 10, 9, 8, may music tayo. Alright, music tayo. Okay. Okay. 10, Ang kinahanglan mo 9, Dapat, Ate Beck, ilista nila. Ilista nila yung 5. Final na answer. babayaan, diri ka niya 8, 1 to 5. Dapat 5 na answer. 7, tangkulan sa araimo 6, ingin bibini di nga sangkay 5, oras imo madadaupan 4, Jesus akon hinihigugma yalaan suko nga sangkay 3, kun hiya imo natatapuran 2, sugat ko yaan sangkay nimo 2 and a half, ko ang sangkay ko 2 and 3/4, yaan sangkay nimo 2 and 1/4, ko ang sangkay ko 1. Okay. akon panginahan Okay na, Ate Beck? Mhm. Nandiyan na ba? Pumasok ng mga sagot? Okay, dapat ang yung comment ay merong 5 kasagutan. Okay? 5 ang kasagutan. kadaugan Okay, Ate Beck? Okay. And first question, Kuya Joel. Kung anong ang tawag dito? Anong lugar kung saan ginanap ni Jesus ang kanyang first public sermon? Okay. Ang lugar na ginanap ni Jesus ang kanyang first sermon is Sermon on the Mount. Okay. Pwede mount lang, basta bukid, on the mount, sa bukid. Okay? Okay, Mount. Mountainside, pwede rin. Mountainside.
Okay, yung pangalawa. So, ang pangalawa ay kaninong asawa si Sipora? Kaninong asawa si Sipora kang Moses. Moses. Okay, Moses. Okay, Moses. Palakpakan natin. May mana cancer, ano? Moses. Damot Ang- cancer, Moses. Okay, pangatlo. Ano ang edad ni Abraham nung isinilang si Isaac? Okay. Ang iba, 90. May nag-answer 99. Okay, ang edad ni Abraham nga Approximately 100 years old. Okay. May nakabato natin din, ano? may Okay. nakabato. So, ang Opat. pangapat, ilang piraso ng silver ang natanggap ng mga kapatid ni Joseph nung siya ay pinagbili sa Ehipto para maging alipin? Ay 20. Ha? Baka 30. Si Jesus, 30 pieces of silver. Pero si Joseph, 20 lang. Okay, 20 ang sagot. Okay, the last but not the least. Okay, anong ginamit ni Samson na weapon upang mapatay niya ang 1,000 na Philistines? Okay? Anong sagot dyan? May sagot ba dyan espada? May sagot ni Jobon of the donkey. Okay. Mostly sagot nila Jobon from the donkey. Okay. Or as. As or donkey, pareho lang yan. So, jobon. Okay? Yung buto sa panga ng isang donkey ang ginamit ni Samson para mapatay niya ang 1,000 Philistines. Okay. Okay, Ate Beck. So, ngayon, sino ang kompleto na sagot? Walang naka-perfect, Kuya Joe. Walang naka-perfect? So, sino nagkamali? Sa Sermon on the Mount. Okay, anong sagot iba? May iba. May Galilee, May Galilee. may Jerusalem. Okay. So, pero may nakasagot sa on the mount. Pero Mountainside. mountainside. Hindi rin siya pwede. Dapat na doon sa taas. Mount lang. Sa, Sa Igbaw, din hindi sa kilid, mountainside. hindi sa kilid ng ng bundok, hindi sa Sa Igbaw mountainside. si Jesus nagwali. Kasi mountainside, hindi yan sa bundok, nasa side lang ng bundok. Sa Mount Olives yun, ano? On the mount. Sige. Pwede na sa Galilee. Okay. Mount. So, pumunta tayo, Ate Beck. Sino ang highest score? Highest score. Sige, music na. Ipunta. Ha? Yung music tayo. Alright, mga kaibigan. Binibilang ni Ate Beck kung sino ang nakasagot ng highest. Alright. Okay. Mga nagpuri, malagkinit. Pwede, Kuya Joel. Buwas na lang ini natin. Nahirapan si Ate Beck sa paglista kasi Nagkakalat at maraming mga sagot. Okay, so okay lang Ate Beck. Makinig lang muna tayo sa awitin at mamaya mananalangin tayo sa ating mga pangailangan. Ako perme nag-iinuhay mo. Mga sulay haakon kamaluya. Jesus, ginkikinahanglan ko ikaw. Naglalakaton ko nga kasing-kasing. Imo bihagon ha, imo dughan. Nag-uusaan ko nga dughan. Pagpunon gugma mo nga matuo. Hakada pag-abot hantad sulay. Kon ang pagsarig ko di mariton. Paghigugma mo ipapaapa. Jesus, kinahanglan ko ikaw. Hapaglalakatong hakinabuhi ko. Ang mga tunog mo
akong ginsungsog. Pag-ampo ko maging sugad haimo, Jesus, buligigad ako. Ikaw gudlaan akong karikuhan, hatunangan hakalangihan. Darangpan ko ikaw gudla, Jesus, ginhihigugma ko ikaw. Hakada pag-abotan pagsulay, kung ang pagsarig ko di mariton, paghigugma mo igpapaapat, Jesus, kinahanglan ko ikaw. Hakada pag-abotan pagsulay, kung ang pagsarig Okay, sa gabing ito mga kaibigan, mananalangin tayo upang ang ating mga pamilya ay maging matibay ang mga relasyon ng mag-asawa at relasyon ng mga pamilya. So, walang ibang magbubuklod sa ating mga kaibigan kundi ang presensya ng Diyos. Merong isang bagay lang na problema na nagiging hadlang kung bakit ang isang pamilya ay hindi na bubuklod, hindi na nagkakaisa. Ang kasalanan. Sabi po ng salita ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So gusto ng Panginoon ang ating pamilya ay magkaroon ng tunay na family bonding. At ito'y mangyayari lamang kung si Jesus ang magiging Panginoon sa bawat tahanan. Ang lahat, kung ang bawat tahanan ng mga pamilya ng Pilipino ay maghahari si Jesucristo, ay talagang magaganap talaga ang tunay na pagbabago na magsisimula sa bawat tahanan. Dahil ang tahanan, ang pamilya ay basic unit of the society. Maliit lang siya ng grupo. Pero kapag sila ay nagkakaisa at may pagmamahal, ito ay malaking epekto, may malaking epekto sa ating society. Kaya ang Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso, sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan. Na kapag pinapasok natin si Jesus sa ating puso, ay magkakaroon ng pagbabago ang ating buhay. Regardless kung nagkaroon man ng problema o meron kayong problema na hinaharap ngayon, Jesus it kabatunan it iyo problema. So sumunod ka hining pag-ampo, ikaw nanay o tatay o anak. Kung ikaw first time ni mo nag-tune in, magampo kita nga aton pasakbon Jesucristo ha atong kinabuhi, ngan hiya ang maghadi ha atong kinabuhi. An aton idukon aton mga ulo, iyoko po nating ating mga ulo at ipikit na ating mga mata at sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, salamat na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso sa lahat ng karumihan. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ikaw ang magbago ng aking buhay. Baguhin mo ang aming pamilya. Pagpalain mo ang aming tahanan. Panginoon, salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong paglilinis ng aking buhay. Kailangan kita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa lahat po ng tumanggap kay Jesus, sabi po ng Biblia, na sa lahat na sumampalataya at tumanggap kay Jesus, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So pwede ka nang tumawag sa Diyos na iyong Ama. At anuman ang iyong problema ngayon, anuman ang iyong pangailangan o anumang sakit sa ating pamilya, ay kayang solusyonan ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, with God, nothing is impossible. Sa Diyos ay walang imposible. Kahit mahirap ngayon ang buhay, kahit mahirap ang ating
pangangailangan. Pero sa Diyos, kapag nandyan ang Panginoon, tinutulungan tayo upang makaahon tayo sa ating sitwasyon, sa ating bawat pamilya. So right now, we will pray for the families. Kahit sinira ng dyablo ang ating pamilya, o kahit sinira ang mga relationship, pero ang Diyos ay makapangyarihan na pwede niyang i-restore ang isang pamilya na manumbalik ang pagmamahal, ang pagkakaisa. Manalangin tayo sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito. I pray right now, Lord Jesus, na patuloy mong pagpalain ang lahat ng aming mga viewers, ang aming mga kaibigan. Lord, sa bawat pamilya nila, ako po'y nananalangin. Pagpalain mo ang pamilya ng iyong mga anak. Pamilya, Lord, na kung saan ay nandoon kami para makatanggap ng encouragement. Makatanggap kami, Panginoon, ng pagmamahal at merong pagkakaisa. Ang aming dalangin, Panginoon, na hindi lang ang manonood ngayon na magkaroon ng magandang relasyon ng pamilya, kundi ako'y nananalangin, Panginoon, ang pamilyang Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay magkaroon ng matibay na relasyon ng bawat isa. I pray, Lord, na patuloy mong pagpalain ang bawat isa. I-pray mo, Lord. I pray, O Lord, nga i-bless mo ang bawat nanay at tatay at mga anak na nandito ngayon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat pagsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang Diyos. Okay, Ate Vic, may assignment bago tayo magtatapos sa ating gawain ngayon. Ang assignment natin ay magkaroon tayo ng family bonding. Kung hindi natin nagagawa, gawin natin this week. Okay? Bonding with your wife, sa iyong asawa o sa iyong anak. Kahit anong gawin mo, hindi naman kailangan na lumabas ka at pumunta sa isang lugar. Kundi kahit sa bahay, anong gagawin niyo para magkaroon kayo ng family bonding? Para po bukas or sa susunod na mga araw ay pwede niyong isulat ang iyong testimony kung ano po ang kahalagahan ng family bonding sa iyong pamilya. Ano po ang naidulot na kabutihan, ang mga mensahe ng Diyos para sa pamilya. Pwede niyong isulat isang paragraph as a testimony. Kahit bukas tayo magsisimula, ay babasahin natin ang kahalagahan ng family bonding sa ating pamilya. Okay? Pwede i-send og advance. Pwede i-send nyo advance sa messenger namin ni Ate Beck Private at sa akin, message. sa private message. Tapos magpasalamat lang sa Panginoon kung ano ang nagawang pagbabago sa ating pamilya. Simula noong tayo ay nagkaroon ng programa, Ang Batolhan Imo Problema. Ano po ang ginawa ng Diyos? Babasahin natin simula bukas. Okay? Kung hindi nyo gustong i-mention ang pangalan, okay lang. Pero pag sinabi mo, pwede nyo i-mention Kuya Joel Atibek, then i-mention namin. Pero kung hindi, i-mention lang yung nangyari. Pero mas maganda kasi testimony Atibek, i-mention, di ba? I-mention. Okay? So, simula nung tayo nagkaroon ng programa, ano ang magandang nangyari sa ating pamilya? Okay. Okay? Okay, explain ko la, Adi, may nag-answerhin Matthew chapter 5 verse 7. Matthew chapter 5 verse 7, it says, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So, Matthew chapter 5 verse 1, verse 1 ito mong gamiton, Malugod, ano? and saying the multitudes, he went up on the mountainside, and when he was seated, his disciples came to him. So, an first sermon ba ni Jesus nga ginyakan niya? Ang aton answer is on the mount. It's atap. Sermon Then, on the Mount is Then on ginhealed ni Jesus. hatap here. Oo. Pawbaw, okay? Okay. It So, takes place, okay? it aton, basahon na ko yung naka-cancel? Sige. Okay. Sige. So, it aton naka-answer yan na, kat, naka-answer hin upat. Amen. Okay. Kat Cartalia. At Okay. Cartalia, waray niya ma-answer yan number 1. Answer niya 2 to 5.
Si Okay. Big Big Valara, naka-answerhin tulo. Alright. Okay, nga ni Grace, si Gracia, naka-answerhin upat gihapon. Wala gyap maka-answer number 1. Nga ni Marilo Osa, si Carmen Duha, and Ana Marie Isabelo tulo. Ano yan, number 1, yan number 4, wala niya answer eh. Wala niya answer. And ni Norben Duha, Mercy tulo. Ngan, ngan hi, Biti Osa. Okay? Alright. Di kam na ito mga kasangkayan na mga kabugtuan kay bangin utrohon naton may data review. Kidang lang perfect na sunod. Oo. Okay. So buwas, iga-announce naton kung ano't maupay naton. Hindi kayo man maka-perfect. Okay. So ato ni-announce buwas kung ano't maupay. So, Yan. mag-request kita buwas Ate Beck. Oo. Oo. Para parte na aton, para makag-participate ka mo, dirila ka mo para pamati, ma-contribute gihapon ka mo ton aton Bible quiz. Okay. Congratulations, Kat Cartalia. May nimo buds nga sharer. Alright. Okay. Okay, i-maintain niyo ang iyong buds nga sharer. Kung mahimo pa iglabaw niyo maging top 1. Oh, tough fun. Okay. So, nga tanan, yung papasalamatan namon na niyo Amen. pag-participate Praise na the amon. Lord. Gisa, Mercy, Kat, Elizabeth Dolorel, Ana Marie, Veronica, Yusel, Beatrice, Rebecca Villalonga, Yusel, maupay nga gabi, nga na hantanan nga mga kasangkayan nato ni Norben, ni Gracia, Carmen Sita, nga Ate Jingle, maupay nga gabi, ay iyong nga tanan. Yan na naton mga participation, gihapon han iba nga Bisan warera mag-comment. Thank you for watching ang aton mga kasangkayan nga kita. Oo. nagpa-participate gihapon na aton, nagkikita, Salamat. nagpapasalamat. Salamat gihapon ni Madamo ha iyo nga aton mga viewers, yan padayon kamo nagasubaybay han aton buruhaton. An baton na nimo problema, ang Dios magapanalangin na niyo mga kinabuhi. Maupay nga gabi ha imo Ma'am Yvonne Astelia. Ngan maupay nga gabi gihap ha imo Marlene Taren Nacorda. Maupay nga Okay. magandang gabi sa inyong lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong oras na binigyan nyo sa amin. Ako po si Ate Rebecca. Ako si Kuya Joel, nagsasabi sa inyo, purihin ang Diyos at pagpalain ang iyong pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So, the Lord bless your family. Okay? We will be praying for you always na pagpalain ng Diyos ang iyong mga buhay. So, good night po sa lahat at see you tomorrow. Pagpalain. Amen. God bless you. Thank you. Bye-bye.